Yo, what's up mga suwail? Mini vlog muna tayo ng before and after ng dirty kitchen na pinagawa namin noong May. Mantang May kami nagpagawa kasi nahabol namin yung validity ng construction ban. Kasi sa August, ang expiration. Ibig sabihin, pag expire na ang construction ban, hindi ka na pwede magpagawa. So, ito yung itsura ng laundry area at dirty kitchen ng time na ginagawa pa lang. And yung gumawa ng living area namin last year, which is eto, sila pa din yung kinuha namin kasi pulido talaga sila gumawa. And shoutout sa tita ko, na kapatid ni mama, na tuwing magpapagawa kami sa bahay, andyan palagi siya. Love you, tita. Paunti-unti lang namin pinapagawa ni mama yung bahay kasi mahirap talaga pag isang bagsakan. Siyempre minsan, hindi may iwasan na ma-short sa budget. So, ibon ng paunti-unti hanggang sa mapaayos na ng buo. So, ito na yung itsura niya nung may palitado na sa labas. Pinalagyan na din namin ng isang steps dyan para hindi mahirap pumakbang. Tapos habang nagbibideo nga ako dyan, hindi ko alam na may aso pala sa gilid. Kaya nagulat ako bigla. Yawa! Tapos ito, pinalagyan din namin ng pader dyan kasi gusto ni mama lagyan ng mga artificial plant. Design na rin kung tutuusin. Tapos, dito naman ang dirty kitchen namin. Mas maluwag na kaysa dun sa una namin pinaglulutuan. Kaya masarap na talaga magluto dito, lalo na pag may handaan. Pinalagyan na din namin ng sukat para sa bintana at excess fan para hindi ganun kakulob. Then, ito na yung itsura nung nalagay na yung casement window and nalagyan na din ng tiles. Nagpalagay din pala kami ng jalousie dyan na may pagka-brown ng kulay. Ang bait din ni kuya, nagbigay pa siya ng discount. Naglagay na din kami ng Bermuda grass sa laundry area kasi pwede ka rin tumambay dito habang nagkakape. Medyo maluwag din kasi dito at presko ang hangin na pumapasok. Pwede ka din matulog dyan kung gusto mo. Joke lang. At dahil hindi na kami nagpabubong, pinalagay na lang namin dito tubular at steel matting. Then bumili din kami ng transparent na trapal para kahit umulan may harang pa rin. Pinapinturahan na din namin yung pader na kakulay doon sa living area namin. May natira pa kasing pintura, sayang naman kung hindi magagamit. Kaso medyo na-stuck lang na matagal kaya nung ginamit, medyo mabaho. Yung amoy niya, parang ikaw. Joke lang. Kaya mga suwail, kung nangangarap kayo magkaroon ng sariling bahay, huwag kayo mawalan ng pag-asa, magtiyaga at mag-ipon, kahit pa unti-unti. Alam kong kaya nyo rin. Walang masamang mangarap. Kami nga pangarap lang namin to dati. Pero ito na. Kahit pa unti-unti, nagkakaroon ng improvement. Salamat sa blessing, Lord. So mga suwail, papakita ko na sa inyo yung dirty kitchen namin nung naayos na. So ayan, makikita nyo kung gaano talaga siya kaluwag. Dito sa part na to, ref talaga ang nakapwesto dyan. Hindi pa lang kasi namin na ililipat. Sobrang ganda nga din yung nabili kong lababo sa TikTok. Kasi double tap na siya. Tapos affordable na din yung price. Tapos makikita nyo nga dyan, mayroong wall na walang wallpaper. Kasi papalagyan namin ng aluminum cabinet dyan. Kaya nag-iwan kami ng space. Sa taas at baba ang papalagyan namin ng aluminum cabinet. Kasi dyan din namin ilalagay yung mga gamit sa pangluto. Like kawali, ganun. Para malinis din tingnan. Then yung wall, nilagyan na lang namin ng waterproof wallpaper kasi pag tiniles yan, magkano din siguro magagastos. And thank you sa tita ko na sobrang sipag magdikit ng wallpaper. Hindi napapagod na tulungan kami ni mama. So mga suwail, kung napanood mo tong mini vlog ko, sana na-inspire ko kayo. Huwag kayo mawalan ng pag-asa, laban lang para sa pangarap, para sa sariling bahay, at para sa pamilya. So mga suwail, see you in my next vlog. Adios.